Kung tutuusin, parehas din tayo, Tanggol. Sobrang mapagmahal din ako sa pamilya ko. Pero lahat ng pagmamahal na binigay ko sa kanila, hindi ko nakuha pabalik. Etong tandaan mo, Tanggol. Pag maayos na ang buhay mo, at nasa iyo na lahat, lahat ng gustuhin, makukuha mo. Wala akong masabi sa experience ko dito. Sobrang napakasarap. Sobrang ang dami kong narating na magagandang lugar. Mga lugar na hindi mo akalaing mapapag-tapingan. Ang pinaka-paborito ko yung sa ibabaw ng tulay, Binondo Bridge. Kasi nakakamangha na pwede palang ipasara yung ganong lugar para lang pag-tapingan. Doon kayo magbabarilan. Kasi pag nagbarilan dito, feeling ko parang naglalaro lang eh. Pero pagka si Coco kasama, si Tanggol, minsan hindi nyo lang nahuli ng camera pero nanonood ako. At yung isa yon, yung eksena doon sa tulay kung saan hindi ako nakabaril agad kasi pinanonood ko siya, yung umikot na yung Lamborghini tapos bumabaril siyang ganon. So nakakamangha kasi nangyayari sa harap mo. Tapos yung preparation, yung iilawan yung buong tulay para sa inyo. Tapos ang gaganda ng mga sasakyan na sinasakyan nyo. So yun, happy ako doon. Hindi ko makuhang mapagod pagka mga ganong eksena. Inuumpisahan ko ng kayamanin si Tanggol. Gusto ko yung eksena na lumalabas sila ng kwarto na nakabagong bihis na sila, yung pangmayaman na. So, lakas lang makahappy. Nakakadagdag sa pagiging artista mo na pwede ka pala sa ganong mga eksena, na pwede kang sumabay kay Coco Martin na nakapagbarilan, takbuhan, ganon-ganon. Hindi mo naman kasi pwedeng hindi gagawin. Pag inutos niya, talagang kailangan gawin mo. Ang captain of the ship dito si Coco, si Tanggol. So kung anong sabihin niya, hindi ka mapapasama dyan. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka niya na kaya mo tong gawin. Nung sinabi niya sa akin na, Mi, kasi nahihinayang ako sa role mo, na parang diyan ka lang sa tabi ko, na magaling kang artista, gagawin kitang kontrabida. Siyempre, gumanon muna ako, di ba? Kaya mo yan, Mi, sabi niya ganon. Galingan mo. So sabi ko, sige. Kasi sa akin, hindi bali nang gawin mo akong kontrabida, kesa i-exit agad yung karakter mo. So ibig sabihin, pinagtiwalaan ka niya ng isa pang magandang role. Binigay niya sa'yo. So dapat gampanan mo yon bilang Divina. May 3 akong natutunan dito. Yung una, yung greed. Matuto ka dapat makontento. Hindi yung pati pag-aari ng iba, pag-iinteresan mo na. Dapat kung ano yung binigay ni Lord sa'yo, tapos lagpas pa sa hiningi mo, makontento ka na doon. Kasi yung greed talaga, ipapahama ka niyan. May mga tao talaga na hanggang kamatayan, talagang greedy sila. Pero, marami ka nga sigurong pera, pero hindi masarap itulog yan. Pangalawa, hindi lahat ng gera, papasukan mo. Hindi ka ipapanalo ng katapangan. Minsan ipapanalo ka ng katalinuhan. At kasama sa katalinuhan na yun yung pagtalikod. Lalo na kung gera ng iba yan, pwede mo naman din siyang hilahin na wag na lang, tumalikod na lang tayo. It wouldn't make you less of a man kung tatalikuran mo yan. Kailangan mo din sigurong mag-isip, hindi yung sugod ka lang ng sugod. Yung pangatlo naman, syempre kung nabuhay ka sa masama ka rin magtatapos. Kung yan ang isinabuhay mo, kung puro kasamaan, masama din ang katapusan mo. Ito na yung pinaka-ma-aksyon. Kasi nung unang nakasama ko si Coco, sa ang probinsyano, medyo pandemic pa noon, medyo limitado yung ginagalawan namin. Hindi kagaya dito. Punta kami sa isang isla, kahit ng bundok, na hindi ko akalaing kakayanin ko. Kasi naman din, pagkasama mo siya, hindi ka talaga pwedeng kahit daling ka niya sa mabahong lugar, siya mismo, hindi mo maririnigan niya ng salitang bao dito, yung ganon, wala. O naiinitan, hindi siya talaga, wala kang madidinig na reklamo, wala kang madidinig na daing. So, ikaw din, kung yung si Coco nga, ganito, bakit ka magre-reklamo? Sasabay ka lang, di ba? Hindi nang nakita ko sa kanya na ganito pala. Ito pala yung formula din para maging matagumpay ka. Yung dedication nga, grabe. Isipin mo, siya na nga yung producer, siya pa yung bida. Pati toilet naming mga babae, siya pa nag-iintindi. Nakakamangha kung paano niya yun binabalanse. Minsan nga tinatanong ko siya, natutulog ka pa ba? Pero hindi mo yan madidinig na hirap na siya o pagod na. Hindi. Sabi niya, mas pagod ako next year. Kasi
Akala mo pagod na siya ngayon, pero mas mapapagod pa pala siya sa mga susunod na taon. Pero enthusiastic siya lagi. Madadala ka. Mababacuum ka nung galing niya, nung pagpursige niya. Kasi noon hindi ganyan ang tingin ko sa trabaho. Trabaho lang talaga. Pero siya, iba yung dedikasyon niya. Nakuha ko na rin sa kanya yun na pamilya tayo dito. Isa lang yung gusto natin, yung may maiuwi tayo sa pamilya natin. Pag gano'n na yung inisip mo, siyempre mawawala na yung pagod mo, di ba? Hindi yung siya lang ang siniswerte. Gusto niya lahat. Para sa mga nakasama ko dito sa FPJs, Batang Quiapo, kayo yung naging pamilya ko sa loob ng 1 taon at 5 buwan. Balungkot ako pag walang taping kasi namimiss ko sila. Pagising ko pa lang, sila na yung makikita mo hanggang umuwi na kayo kinabukasan. Hindi pa makukontento, magkikita-kita pa kayo sa ibang lugar o pagkuha na ng sweldo. May mabubuo talagang relasyon na magmamahalan talaga kayo sa ayaw sa gusto niyo. Ang hirap! Ako yung numero 1 tumatawa pag may umiiyak. Nakakaiyak pala talaga. Iba kasi yan si Coco makisama. Pati yung mahal mo, mahal niya. Tapos, sa lahat ng nakita kong sumikat na yumaman ng todo, yan yung pinaka nakatapak sa lupa. Ay, niintindi niya, pati yung ibang high school na yung anak mo, okay na tayo, ganyan, hanggang college, kaya mo na, kaya ko na. Yung hindi mo na dapat pinakikialaman, pinapasok na yung area na yun ng buhay mo. So, pag may mga problema ako, siya din ang una kong sinasabihan. Hindi ka makakakuha dyan ng peking pakikitungo. Laging totoo. Napaniwala ko kasi, binless ako ni Lord at ginamit si Coco. At nagpapasalamat ako kay Coco kasi pag may sinabi ka dyan at binigyan ka niya ng sagot, 100% totoo yun. Kala mo lang wala. Isa nakala mo may kausap yan, busy, pero yung pala nakikinig yan sa'yo. Ganun siya. Sobrang happy kaming lahat na ilan ba tayo? 400? Kulang 500 tayong natrabaho dito. 3 unit to ko. Salamat sa mga tulong mo sa amin. Artista kasi si Coco. Alam niya yung nangyayari behind ng mga kamera. So, alam niya pag may problema ka. Alam niya kung may pinagdadaanan ka. Wala yan sasabihin na hindi ikagaganda ng buhay mo yung ganun. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Unang-una, makapamilya, pagmahal sa magulang, mga kapatid. No, pinagpapala talaga siya. Kasi nga tayo, hindi naman niya kaano-ano, na mahal niya, di ba? Wag na po kayong bibitaw. Ito na po yun. Ito na, puro ma-action na to, mangyayari. Tumutok lang kayo palagi. Ito na po yung siguro masasabi kong peak ng palabas na ito. At talaga pong pinaghahandaan ni Coco at naming lahat para mabigyan kayo ng magandang palabas. Ayan na naman tayong dalawa. Isang taon lang yung hiningi ko pero nakahalos 1 year and a half ako sa BQ. So, pamilya ko na kayo lahat. Mamimiss ko kayo. Ako po si Rosana Roses, nagbanap bilang Divina Juanillo Mondragon. Now signing off.